Hallelujah! Patuloy po tayo na umawit. Purihin natin ang ating Panginoon. At ideklara natin to sa oras na to, na talagang ang tulong natin ay ang Diyos lang. Saan mang gagaling ang tulong ko? Saan nga ba? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Yes, Lord. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Tapat ang ating Diyos. Hallelujah! Saan mang gagaling na si Claret ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Yes, Lord. Hindi mabibigo. Let's declare it. Hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Minsan pa, i-declare natin ito, kapatid. Saan mang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, yes Lord, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Yes, purihin ang ating Diyos. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, ikaw lang. Hallelujah, let's declare it. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Hallelujah, Lord. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, purihin natin ang ating Diyos. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, maglaho man ang lahat, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, minsan pa, purihin mo ang Diyos. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, let's declare this. Let's declare. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Ikaw lang, O Diyos. Oh, hallelujah! Ikaw lamang, O Diyos. Talagang wala nang iba, Panginoon. Hallelujah! Yes, ikaw lang. Yes, thank you, Lord. Talagang purihin ka, Panginoon. Wala na kaming ibang
Lord, talagang tunay na sandigan. Wala na kami dapat ibang tawagan, Lord. Talagang ang dakila mong pangalan, Panginoon. Talagang patuloy namin na maideklara, Lord. Yung pangalan mo talaga, Lord, ay dakila, Panginoon. At patuloy mo tong pinapatunayan, Lord, sa lahat, Lord, ng mga anak mo na sa'yo tumatawag, sa'yo lang umaasa, sa'yo lang nagtitiwala. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Talagang sa buhay namin, Panginoon, talagang ito'y patuloy namin na idedeklara, itataas, pupurihin, Lord, ang dakila mong pangalan. Kaya talagang salamat, Panginoon, sa mga awitin mong ito, God. Talagang, Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo lang talaga, Lord, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pasasalamat. Praise God po. At yun nga, talagang glory to God na ito nga, tayo po ay patuloy na pagpalain pa ng ating Diyos sa pakikinig natin, no, ng kanyang dakila, napakabuti, kanyang banal na salita. Talagang tayo ay patuloy na ito'y nagbibigay talaga sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, at talagang higit sa lahat yung napakagandang pagtuturo. Ito na talaga yung pinakamagandang aral na matututunan natin, at higit sa lahat, talagang maisapamuhay din natin sa tulong at biyaya din talaga ng Lord at ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya naman, glory to God, tayo po ay praise God, talagang manatili lang din po. Welcome po kayo dyan. Welcome nyo po itong i-share. At kung may mga prayer requests din po pala kayo, welcome po kayo na i-comment down nyo lang din po or i-message nyo po dito po sa Facebook page. At tayo po ay patuloy na makapagbanalangin din sa bawat isa sa biyaya at tulong ng ating Diyos. Kaya praise God, pagpalain po tayo ng ating Diyos at yung ating pong kapatid, si Brother Romano, sa kanya pong pagbabahagi ng salita ng ating Diyos. Praise God po, talagang sa Diyos lang po ang papuri. And praise God. Isang magandang gabi po muli at pinagpalang buhay sa ating Panginoon Jesus. Tunay nga po na ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay tunay nga po na patuloy natin na ibinabalik, ibinibigay sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon Jesus, sapagkat siya yung ating Diyos. Tunay nga po na ating matibay na sandigan. Amen. Na tunay nga po, He is our strong tower, na siya po yung maaasahan natin sa buhay. Amen? At tunay nga po siya yung ating pag-asa sa ating buhay. Praise God. At tunay nga po na salamat po sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti na patuloy po tayo na binibiyayaan, pinagkakalooban ng kalakasan, buhay at kalakasan upang tayo po ay patuloy, amen, na magkasama-sama dito po sa online. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagsusustain sa bawat atin na narito. Praise God. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Kayo po ay narito. Praise God. At naiki-join sa ating pong gawain para po sa kapurihan at kaluwalhatian patuloy ng ating Diyos at sandigan na dakila sa lahat. Praise God. At nais ko lang din pong bumati sa mga kapatiran po natin na may kaarawan ngayon na nagse-celebrate ngayong month of May. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa another year na ipinagkaloob po sa buhay ng may kaarawan po ngayon. Si Tita Marlene, praise God. Happy birthday po and God bless. Patuloy sa inyong buhay. Patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon at ingatan ng ating Diyos. At kayo din po sa mga nag-celebrate itong mga nakarang araw, this month, at sa mga magse-celebrate po this month ng alam birthday, pagpalain po kayo ng Panginoon at ating Diyos. Amen. Para po sa kanyang kapurihan. Praise God. At bago po tayo dumako sa ating pong sama-samang pananalangin, nais ko po muna na magbahagi po ng salita ng ating Panginoon at nawa po tayo ay mapagpala ng salita ng Diyos sa gabing ito.
Praise God, ating pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isip. Praise God sa pagtanggap po ng salita ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father God, marami pong salamat po uli na kami po ay sinusustain mo ng buhay, O God, at kalakasan. At kami po, O Diyos, ay nanarito. Patuloy, O God, na nagkakasama-sama. Lord God, na maghatid sa iyo ng papuri, O God, sa awit, sama-sama, O Diyos, sa pagkatunay nga po na karapat-dapat ka lamang po papurihan ng pagkakulan natin. Patuloy, Lord, sa aming mga buhay. Kaya din po, salamat, O Diyos, sa gabing ito na muli kami, O God, na mag-aaral ng salita. Father God, we thank you, Father, sa iyo pong kabutihan. We thank you, Lord, for your words, O God, na patuloy, O Diyos, Lord God, na nagiging malaya po kami, Panginoon. Ito po ay aming po pag-aralan. Ito po ay aming po, Panginoon, basahin, unawain, na tatunay nga po nagbibigay, O God, ng enlightenment, ng kaluwalagan, O Diyos, Father, ng kaunawaan, Father God, patungkol po sa inyong nais sa inyong kalooban. God, maraming pong salamat sa gabing ito at sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. Sama-sama, we pray, Father, pagpalain niyo po ang bawat po sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maunawaan, O God, ang iyong pong mga salita na aming pag-aaralan. At tulungan niyo din po kami, O Diyos, na ito po'y aming maisapuso at maipambuhay, O God. Patuloy mo po bigyan ng karunungan, O Diyos, Father, na nagmumula sa Banal na Espiritu. God, maraming pong salamat. Father God, patuloy ka po na mapupurihan, maluwalhati at masamba, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, O God, at patuloy mo po kami, Panginoon, ingatan. Father God, cover us with the precious blood of our Lord Jesus Christ. At anuman po, Panginoon, gawa ng kaaway, O Diyos, any distractions, Lord God, ng kaaway, Lord, against us, O God, Father, sa Lord, pagtanggap na inyong salita ay aming pong sinasaway, winawasak, any weapon forms, O God, of the enemy, O God, in Jesus' mighty name, we destroy, O God, and we rebuke in the name of Jesus. God, salamat po. Tunay nga po, tanging ikaw lamang ang iyong mga salita, O Diyos. Tuloy, O God, Father, na maghari po sa amin. Father, sa iyo lamang po ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. Tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Nais ko pong ibahagi sa bawat sa atin sa gabi ito ay tungkol po sa karunungan. Amen. Pinamagatan ko po ito na karunungang nagmumula sa Diyos. Amen. Ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Santiago, Kabanata 3, talatang 13 hanggang 18. Praise God. Sama-sama po nating basahin. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan nyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Verse 7. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, at hindi nagkukunwari. Verse 18, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap ito ay nagdudulot
ng maayos na relasyon sa iba. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Diyos, praise God, ng Kanya pong katotohanan sa Kanya pong salita. Praise the Lord. At ngayon po, makikita po natin dito yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen. Ano po ba yung karunungan? Amen. Naalala ko po si Pastor, ating pong Pastor po, praise God, nasa pili na ng Panginoon. Lagi po narinig sa Kanya kung ano yung karunungan. Ang karunungan daw po ay application of knowledge. Amen. Ang karunungan po ay aplikasyon ng kaalaman. Amen. Aplikasyon ng turo or pagsasabuhay ng turo o kaalaman. Amen. Ang karunungan po ay ito po ay hindi basta yung nalalaman natin o ating nauunawaan. Amen. Ang karunungan po ay may kaakibat na pagsasabuhay kung ano po yung ating nalalaman. Praise God. At dito po, makikita po natin dito sa ating binasa. Praise God, sa aklat po ng Santiago, chapter 3, verse 13 to 18. Meron po ditong sinabi si Apostle James. Amen. Amen. Ito pong James sa Tagalog, si Santiago po. Praise God. May sinabi po siya dito sa kanyang sulat tungkol sa karunungan. At may dalawang uri daw po ng karunungan. Amen. Two types of wisdom. At dito po, makikita po natin, binanggit niya po yung two types of wisdom. Sa chapter 3 ng verse 15, ang sabi po ni Apostle Pablo, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Amen? Nabanggit po dito ni Apostle James, may karunungan po na nagmumula sa mundo o sa dyablo. Amen? At dito po, pinaliwanag niya kung ano yung karunungan na nagmumula sa dyablo o sa mundo o sa dyablo. Dito po mababasa po natin sa chapter 3 verse 14. Sabi po ni Santiago, kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo. Amen? Yung karunungan daw po na mula sa mundo, mula sa dyablo. Amen? Ito po ay inihahayag ng pagkainggit at pagkamakasarili na umiiral sa puso ng tao. Kapag kayo umiiral po sa puso ng tao, ay pagkainggit at pagkamakasarili, yun daw po ay karunungan na nagmumula sa mundo o sa dyablo. Hindi raw po yung nagmumula sa Diyos. Amen? Praise God. Kaya nga po, makikita po natin dito, yung unang uri ng karunungan ay karunungan na nagmumula sa mundo at sa dyablo. Meron palang karunungan na nagmumula sa mundo at sa dyablo. At yun pong pagkainggit at pagkamakasarili na umiiral sa puso ng tao, ito po'y karunungan na nagmumula sa mundo at sa dyablo. Amen? At makikita po natin dito, sa verse 16, yung nagiging resulta po ng karunungan na ito, ang pagkainggit at pagkamakasarili na umiiral sa puso ng tao. Sabi po dito sa 16, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili,
Naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Amen. Kapag ka umiiral po yung karunungan na nagmumula sa mundo, sa dyablo, yung pagkaingit at pagkamakasarili, ano pong nagiging result nito? Ito po, nadoon din daw po yung kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Kaya po na makikita po natin dito yung unang karunungan. Unang uri ng karunungan na sabi po na Apostle James. Karunungan na mula sa mundo at sa dyablo. At ito po yung pag-iingit at pagkamakasarili na umiiral po sa puso ng tao. Amen. Na ito po ay nagre-resulta ng kaguluhan, nagre-resulta ng lahat ng uri ng kasamaan. Kapag po yung tao umiiral sa kanyang puso ay pagkaingit at pagkamakasarili, yung tao pong yun, ang kanya pong naipapamuhay ay pawang kasamaan. Hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. At yung tao pong yun ay nagkokos ng kaguluhan. Nararanasan niya po yung kaguluhan sa buhay. Kaya nga po dito, makikita po natin yung isang uri po ng karunungan mula sa mundo, mula sa dyablo. Pangalawa po, na karunungan makikita po natin dito, yung karunungan mula sa Diyos o banal na Espiritu. Amen? Na mabasa rin po natin dito sa verse 15. Amen? Ang ganitong karunungan na hindi nagmumula sa Diyos kundi sa mundo. Amen? Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na Espiritu. Ang pangalawa pong karunungan na nagmumula sa Diyos o sa banal na Espiritu. Praise God. At dito po, tingnan po natin yung sinabi po dito ni James tungkol sa karunungan na nagmumula sa Diyos o sa banal na Espiritu. Una po, makikita po natin dito, sinabi ni James, ang karunungan nagmumula sa Diyos at sa banal na Espiritu ay mabuting pamumuhay na may kapakumbaba. Basahin po natin yung verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Amen. Una po, na karunungan na nagmumula sa Diyos. Ito po ay makikita natin sa buhay ng Kristiyano. Amen? Sa mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Amen? Ano po ba yung mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba? Ito po yung paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti na may pagpapakumbaba. Na ito po yung tao na makikita po natin na Kristiyano. Na kinikilala niya yung Diyos sa kanya pong paggawa ng mabuti. Amen. Una, iniaasa niya sa Diyos. Kinikilala niya ang Diyos na kung hindi sa tulong ng Diyos, sabi nga po doon kanina sa ating awit, praise God, sa ating Panginoon,
pagluluwalhati natin sa kadakilaan ng Diyos na siya yung ating sandigan, siya yung ating tulong. Amen? He is our very present help. Ang may pagpapakumbaba kong pamumuhay, yung nakakagawa po tayo ng mabuti dahil kinikilala po natin na kung wala ang tulong ng Diyos, kung hindi dahil sa Diyos, hindi po natin kayang gumawa ng mabuti. Amen? At yung mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba po, ito po yung matapos niyang gumawa ng mabuti, ibinibigay niya yung papuri sa Diyos. Amen? Hindi niya pinaangkin yung glory o yung papuri na dahil sa kanyang nagawang mabuti. Amen? Kaya nga po sabi ni Apostle Pablo, sa kanya pong letter, no, nakalimutan ko lang po yung aklat. Kung saan niya po sinulat. Sabi niya po, kung meron tayong maipagmamayabang, wala tayong ibang maipagmamayabang kundi po ang Diyos. Amen. Praise God. Kung meron tayong pagmapapuri, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Diyos na tumutulong sa atin. Amen. Siya lang yung karapat-dapat na mapapuri. Amen. Kaya po, yung isa pong unang karunungan na nagpupula sa Diyos na nabanggit po dito ng Apostle James ay yung mabuting pamumuhay na may kapakumbabaan. Ang karunungan nagmumula sa Diyos po ay nahayag sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang Kristiyano na may pagpapakumbaba. Amen? Na siya ay gumagawa ng mabuti, amen, dahil sa kanyang pag-asa sa Diyos. At yung nagawa niyang mabuti ay ipinibigay niya yung papuri sa Diyos. Amen? Sabi po din sa verse 14, kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipahayag na may karunungan kayo. Kasi meron po kasing mga gumagawa ng mabuti. At kung nagbibigay, tumutulong, pero yung kalabong motibo ng kalampuso, yung umiiral po sa kalampuso ay pagkainggit at pagkamakasarili. Pagkainggit, I mean, isa po, di ba, may mga taong gumagawa ng mabuti dahil sa pagkainggit, no? Dahil sa pagkamakasarili, dahil gusto niya na mapapurihan siya, na makita na, magaling ako, mabait ako, mabuti ako. Amen. Meron po kasing paggawa ng mabuti na walang kapakumbaba. At meron po paggawa ng mabuti na kung umiiral po ay yung pagkainggit, dala po ng pagkainggit, pagkamakasal. Kaya nga po, ang tunay po na marunong, may karunungan mula sa Diyos, ay yung tao na may nabubuhay siya, gumagawa siya ng mabuti na may pagpapakumbaba. Amen? Na lahat ng kanyang nagawang mabuti, ginagawa niya yung kabutihan, siya ay tumutulong dahil, amen, sa kanyang may pagpapakumbaba. At walang pangsariling ambisyon. Amen. Kumbaga, taos sa puso. Gusto niyang makatulong. Dahil sa yung tao ay nangangailangan. Amen. At ito po yung karunungan na nagmumula sa Diyos.
Amen, na kinikilala po yung kanyang paggawa ng mabuti ay, praise God, kinikilala niya po ang Diyos at pinapupurihan niya po ang Diyos. Amen? Kaya nga po, una po, ang karunungan nagmumula sa Diyos. Ito po ay mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ito po yung makikita po natin dito, sabi po ni Santiago. Praise God. At dito po makikita po natin yung pangalawa, na karunungan na nagmumula sa Diyos. Sa verse 3, sa chapter 3, verse 17. Ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Amen? Yung karunungan po nagmumula sa Diyos. At makikita po natin yung sa tao na may malinis na pamumuhay. Amen? Ang tao pong may karunungan mula sa Diyos ay may malinis na pamumuhay. Ano po ba yung malinis na pamumuhay? Sabihin po, yung namumuhay siya sa kalooban ng Diyos. Namumuhay siya sa salita ng Diyos. Amen? Na lumalayo siya sa kasalanan. Iniiwasan niya yung gawang masama na nalalaman niya, na pinapaunawa sa kanya ng Diyos. Amen? At dito po, kanina nga nabanggit po, kanina sa ulo, yung mabuting pamumuhay na may papakumbaba. Yun po yung mga Kristiyano. At dito po yung malinis sa pamumuhay. Yun po yung mga Kristiyano. Amen? Na tunay nga po na pinananahanan ng Banal na Espiritu. Na itong namananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sila po yung may malinis na pamumuhay. At ito po malinis na pamumuhay, ito po ay karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen? Na tunay nga po na ang malinis pong pamumuhay ay mula sa kaalaman, kaunawaan, mula sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga salita na dapat ipamuhay, na ipinamumuhay. Amen? Ng Kristiyano. At yun po ay karunungan na nagmumula sa Diyos. Yung mga tao po na sumusunod sa salita ng Diyos. Yung mga tao po na lumalayo sa kasalanan. And sila po yung may malinis na pamumuhay. Kaya dito po, pangatlo po, nasabi dito, ang karunungan po nagmumula sa Diyos, maibigin sa kapayapaan. Dito po sa verse 17, ngunit ang tao may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan. Yung karunungan po nagmumula sa Diyos, ito po ay nahayag sa tao, maibigin sa kapayapaan. And yung tao pong maibigin sa kapayapaan, sabi nga po dito, mahinahon. Yung hindi halos yung mahinahon po sa kanyang pananalita, and with gentleness sa kanyang mga sa mga pananalita niya at sa kanyang mga pagkilos. Sabi nga raw po, halos hindi makabasa no? Yung po yung maibigin sa kapayapaan. Yung masunurin. Amen? Yung puno ng awa at kabutihan. Amen? Na talagang yung maibigin po sa kapayapaan na talagang yun po yung may pagpapatawad na puso sa nagkakasala sa Kanya. Amen? At wala pong, sabi dito,
at walang pinapaboran. Yung wala po siyang favoritism, na maibigay po siya sa kapayapaan kasi di niya po wala siyang pinapaboran, mas hinihigitan na binibigyan ng pabor kaysa sa iba. Amen? Na para wala pong inggitan or walang anumang pagsisilip o pagkukumpara. Wala po siyang pinapaboran. At hindi po siya hindi po siya nagsisinungaling. Laging nagsasabi siya ng kung ano yung katotohanan. Amen? Dahil po, makita po natin dito yung pangatlo na karunungan na nagmumula sa ating Diyos. Amen? Yung karunungan po na nagmumula sa Diyos ay maibigin sa kapayapaan. Siya po ay peacemaker. Amen? At dito nga po, sabi nga dito sa verse 18, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Amen? At yung mga taong peacemaker, yung maibigin sa kapayapaan, ito po ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Sila po yung walang kaaway. Sila po yung walang kagalit. Maayos yung relasyon niya sa kung sino man. And then yung mga maibigin sa kapayapaan. And especially, syempre, maayos yung relasyon niya sa Diyos. Amen? At ito nga po ay nagdudulot ng, praise God, maayos na relasyon. Yung maibigin sa kapayapaan. Dito po, nakita po natin yung kung ano po yung tatlong bagay na nagpapakita po ng karunungan mula sa Diyos. At dito po, ito pong karunungan itong karunungan ito ay tunay nga po na ito yung pamumuhay ng isang Kristiyano, na ito po ay in-exemplify, hinalimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na ito po ay iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Naalala ko po, sabi nga po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga turo sa Matthew chapter 5, Blessed are those who are merciful. Blessed are the merciful. Amen. Sapagkat siya po ay makakatanggap na siya rin po ay kakaawa. Sinabi ng Panginoon, blessed are the peacemaker. Amen. Mapalad yung may malinis na puso. Amen. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Natunay nga po, yung po yung turo ng Panginoong Yesus, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Ito po yung pamumuhay. Amen. Pamumuhay ng may mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Amen. Yung malinis na pamumuhay at yung maibigin sa kapayapaan. Praise God. Kaya nga po sinabi ni Apostol Paul, sa kanya pong letter. Praise God, sa 1 Corinthians chapter 1:24. Na si Jesus po yung kapangyarihan. Amen? Sabi po dito sa 1 Corinthians 1:24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo
ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Amen? Ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen? Ng mga taong tinawag ng Diyos, Hudyo man o Hentil. Amen? Yung mga tinawag ng Panginoon na kay Kristo Jesus, na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Na nasa kaharian na ng Panginoong Jesucristo. Ang na pong karunungan ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Ibig sabihin po, no? Kung ano po yung pamumuhay ng Panginoong Jesucristo, yun din po yung pamumuhay ng mga Kristiyano. At yun po yung karunungan nagmumula sa Diyos. Kung ano po yung turo ng Panginoong Jesucristo, yun po yung dinidinig at pinapakinggan, pinapamuhay, sinusunod. Amen? Ng mga Kristiyano. Praise God. Ng mga tinawag ng Diyos. Hudyo man o Hentil. Praise God. Si Kristo po yung karunungan ng Diyos. Praise God. Kaya nga po, no, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, ang ating pong pamumuhay na katulad ng pamumuhay ng Panginoon Jesus. Ito po ay karunungan mula sa ating Diyos. Amen. Praise God. At sa buhay po natin, paano po tayo magkakaroon ng karunungan na nagmumula sa Diyos? Praise God. Una po, lagi po nating hingin sa Diyos. Laging humingi ng karunungan sa ating Diyos. Sabi po dyan ni James, no? Sa Santiago din po, sa sumulat sa chapter 1 verse 5. Kung mayroong mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumpan. Amen. Paano po tayo magkakaroon ng karunungan? Hingin po natin sa Diyos na pinagmumulan. Amen. At ang Diyos po ay generous God. Amen. Gusto ko ipag-allow po ng Diyos na walang halong pagmamaramot o panunumbat. Hindi po madamot ang Diyos. And gusto niya po itong ipagkaloob, itong karunungan. Sa mga humihingi sa Kanya. Praise God. Sabi nga rin po ni Apostle Paul, no, sa Ephesians chapter 1 verse 17, ito rin po yung panalangin ni Paul. Lagi. Amen. Lagi po itong panalangin ni Paul sa mga Christian sa Efeso. Nasabi po ni Paul, lagi siyang nananalangin sa Panginoon na bigyan niya yung mga Kristiyano sa Efeso. Bigyan ng Diyos ng karunungan at kaunawaan na nagmumula sa Banal na Espiritu. Praise God, sapagkat alam po ni Paul, siya po yung pinagpahayagan ng Diyos na talagang gustong-gusto ng Diyos. Siya rin po yung pinagpahayagan ng Diyos that God is generous na magkaloob ng karunungan. Amen. Praise God, no? Kahit po si sa yung pangatlong naging hari ng Israel mula kay Saul, David, tapos yung anak ni David na si King Solomon.
humingi rin siya ng karunungan sa Diyos. Pinagkaloob sa kanya, natuwa ang Diyos sa kanyang hiningi. At walang ibang hiningi si Solomon kundi karunungan. Ikinatuwa ng Diyos. Na talagang ang Diyos ay gustong-gusto niya na ipagkaloob yung karunungan na nagmumula sa kanya. Kaya nga, una po, sa pagkakaroon ng karunungan, hingin po natin sa pinagmumulan. Yung pinagmumulan po ating karunungan. Hindi po siya matapos. He is generous. Amen. At mas willing pa siya sa atin. Amen. Na tanggapin natin yung mula sa kanya yung karunungan. Praise God. Pangalawa po, ingatan ang salita ng Diyos sa ating puso. Amen. Ingatan natin yung salita ng Diyos sa ating mga puso. May sabi nga po dyan sa awit, paano mapapanatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan. Okay? Sa ibang translation, sabi po, paano mapapanatili sa kabataan na malinis ang kanyang pamumuhay sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa inyong salita. Amen. Hinahanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Praise God. Nasabi nga po ni Santiago, yung karunungan po nagmumula sa Diyos ay malinis na pamumuhay. Amen. Paano po tayo magkakaroon ng malinis na pamumuhay? Isang bagay po, ingatan niya po yung salita ng Diyos sa ating puso. Amen. At yung po ay karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen. Once na po yung salita ng Diyos ay nasa ating mga puso, amen, dahil pinapahalagahan po natin yung karunungan. Ingatan natin. Praise God. Tunay nga po, na ito po ay magiging buhay natin. Sabi nga po ng Panginoon sa Kristo, ano man po ang ilalaman ng puso, ito po yung nasasabi, lumalabas po. Amen. Maging sa naipapamuhay niya. Praise God. Sabi nga po sa Proverbs mo, ano man nasa puso, ito yun siya. Amen. Praise God. Ano man yung nasa puso, yun po yung nagiging buhay. Kaya nga po, praise God, para po tayo magkaroon ng karunungan, ingatan natin yung salita ng Diyos sa ating puso. Nahingin po natin sa Diyos. Pangalawa, basahin po natin yung salita ng Diyos, i-meditate natin yung salita ng Diyos. Amen. Ingatan natin ito, ilagay natin sa ating puso. Amen. Praise God. Natunay nga po na ito po ay masunod natin. Praise God. Yung salita ng Diyos. Para wag po tayong magkasala laban sa Diyos. Amen. Para po tayong patuloy na makapanatili na may malinis na pamumuhay. At yun po yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen. Ingatan po natin yung salita ng Diyos sa ating puso. Amen. Praise God. At ang pangatlo po, laging makinig at sundin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng boses ng Banal na Espiritu. Sabi po ng Panginoong Yesus, sapagkat nagturo siya ng may otoridad at tulad ng pagturo ng kautusan. Sorry po, medyo mali po yung verse na nailagay ko.
Praise God. Pero po yung sabi po dyan ng Panginoong Jesus sa Matthew, pag di ko nagkakamali sa Matthew 7:24. Sa Matthew 7:24, sabi ng Panginoon na sino mang nakikinig at tumutupad ng aking salita, amen, siya po yung taong matalino. Siya po ay isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng ano. Amen. Yung karunungan po na nagmumula sa Diyos. Amen. Yung po yung nakikinig at tumutupad ng salita ng ating Panginoong Kristo. Amen. Siya po ay mahiling tulad sa isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Amen. At yun nga po, no, alam naman na po natin, ang Panginoong Kristo, hindi na po natin maririnig yung kanyang tinig dito sa mundo, amen, sapagkat wala na po siya dito 2,000 years ago. Ang Panginoong Kristo ay nagpunta na po sa kanyang, amen, sa kaharian ng Ama. Amen. Sa kalangitan. Praise God. Pero may sinabi po ang Panginoong Jesus na sa kanyang pag-alis, may papalit sa kanya. At yun po yung banal na Espiritu. Amen. Na magtuturo at magpapaalala lahat ng kanyang sinabi, kanyang salita. Amen. Kaya nga po tayo ngayon, bilang mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoong Kristo. Amen. Sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo, pinagkaloob sa atin. Amen. Tayo ay nagsisi. Amen. Sa ating mga kasalanan at tanggapin panampalataya ng Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ay tumanggap, pinagkalooban ng banal na Espiritu. Siya po yung representante ng ating Panginoong Kristo, na siya po yung nagtuturo, nagpapaunawa, nagre-remind ng salita ng ating Panginoong Kristo. Amen. Na siya po yung nangungusap sa atin. Amen. Yung with still small voice. Amen. Meron pong boses sa ating puso. Amen. Siya po yung nagbibigay ng desire sa atin. Pero sa ating puso at abilidad. Amen. Para po magawa natin yung kalooban ng ating. Sabi nga po ni Apostol Paul na ang Diyos po, siya yung nagbibigay ng kakayanan. Amen. Ng pagnanais at ng kakayanan. Amen. Pagnanais sa ating puso at ng kakayanan na gawin yung kalooban ng Diyos sa kanyang kaluguran. Amen. Sa kanyang kaluwagan. And kaya nga po sa buhay po natin, praise God, para po yung karunungan ng Diyos ay makita po sa ating pamumuhay. Matanggap po natin at payag sa buhay po natin. Ayun po yung nais at ang kalooban ng Diyos. Amen. Praise God. Hingiin po natin po sa Diyos. At ang salita po ng Diyos ay natin sa ating puso. Patuloy po tayo na makinig at sundin yung banal na Espiritu sa kanya pong pangungusap sa atin. Amen. Praise God ng salita ng Diyos na ating pong iniingatan sa ating puso. Praise God. At yung po, yung po yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Praise God. Yung mabubuting gawa, pamumuhay na may pagpapakumbaba, and malinis na pamumuhay at maibigin sa kapayapaan. Praise God. At ito po ay karunungan nagmumula sa Diyos. Praise God. At ito po ay utos ng Panginoong Kristo
in-exemplify ng ating Panginoong Kristo na dapat po natin na sundin ating pong tularan, ipabuhay sa ating buhay. Amen. Sapagkat ito po yung kalooban ng Diyos. Amen. Praise God. At ito po, sabi nga po ni Apostol Paul sa Romans chapter 8, yung mga tao po na pinagdahan nila kalang puso, kalang isip, kalang puso, praise God, ng mga bagay ng banal na Espiritu, amen, ay namumuhay po sila ayon sa kalooban. Amen. At ito po ay nagdudulot ng kapayapaan at ng buhay. Amen. Ng buhay, kapayapaan. Praise God. Pero po yung mga tao na namumuhay ayon sa mula sa karunungan ng dyablo, ng kasalanan. Amen. Ng mundong ito. And then naroon po ang kaparusahan. Naroon po ang kapahamak. Kaya po sa buhay po natin, praise God, lagi po tayong may pamimili. Bilang mga Kristiyano, salamat po sa Panginoon at tayong mga Kristiyano na mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo, amen, nasa kaharian, Panginoong Kristo, tinawag ng Diyos, amen, na binanahan ng Kanyang Espiritu. Meron po tayong choices. Meron tayong pamimilian. Yes, God. At dito nga po, makita po natin yung dalawang bagay na karunungan, sabi po ni Santiago, na ating pong mapipili. Karunungan na nagmumula sa Diyos o sa Banal na Espiritu, o karunungan na nagmumula sa mundo ito o sa diablo. Sa buhay po natin, din po ang kalooban ng Diyos, always choose God's wisdom. And piliin po natin yung karunungang nagmumula sa Diyos. Sapagkat yung karunungan nagmumula sa Diyos, yun po ay buhay, yun po ay kapayapaan. Amen. At tayo po ng Diyos, na tayo po ay mapahamak. Amen. Dahil po sa ating maling pagpili, sa pagpili po ng karunungan ng mundong ito at amen. Praise God. At salamat po sa Panginoon na meron po tayong pagpili. Amen. Sapagkat tayo po ay nasa Panginoong Kristo. Sapagkat yung mga taong wala po sa Panginoong Kristo, amen, na hindi pa po dinananahanan ng banal na Espiritu, nakakalungkot po. Sapagkat wala po yung pagpili. Dahil po, pagpili tungkol sa karunungan. Basically. Dahil ang banal na Espiritu po, siya yung nagbibigay ng power. Siya yung nagpapakita sa atin kung ano yung naaayon sa katuwiran ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Nais na Diyos tayo. At yun din po nga po, praise God. Praise the Lord. Ayun po ay nagagawa natin. Ay siya, sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Panginoon. Kaya nga po, sa Panginoong Kristo, siya yung kapangyarihan ng Diyos at siya po yung karunungan ng Diyos. Amen. Siya pa yung nagbibigay ng ability sa atin. Siya yung nagbibigay ng desire sa atin, ng understanding, desire,
tayo sa kalooban ng Diyos, nais ng Diyos ng ability. Praise God through the Holy Spirit. Amen. Praise God. Para po tayo ay makapabuti sa karunungan ng ating Diyos. Praise God. Kaya nga po, praise God, nawa po sa buhay po natin. Amen. Lagi po natin itagalan. Hingiin sa Diyos yung karunungan. Amen. Our God is a generous God. Amen. Na talagang nais niya na ipagkaloob sa atin. Hindi po yung sinasabi, yung utos niya sa atin. Humingi tayo at tayo ay bibigyan. Praise God. Tanim natin sa puso natin yung salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, ingatan natin yung salita Diyos sa ating puso. Sabi nga po sa Kawikaan, wisdom is the principal thing. Higit siya yung pinakamataas sa lahat ng bagay, karunungan. Amen. Yung salita ng Diyos. Ating Panginoon sa Kristo, kaya matulungan. Ito yung ingatan natin. Amen. Higit pa, pahalagahan natin, higit pa sa ginto, sapagkat di mahalaga pa sa ginto at sa pilak, sa anumang mga bagay. Amen. Kaya nga po sabi ng Solomon, get wisdom, and in all you're getting, get understanding, sapagkat wisdom is the principal thing. Siya yung pinakamataas sa lahat ng bagay. Amen. Siya yung pinakamahalaga at wala nang hihigit pa sa kahalagahan. Amen. Praise God. Kaya nga po, ingatan natin salita ng Diyos sa ating puso. Ito po ay karunungan. Ito ay nangyayari sa ating puso. Ito po ay ating buhay. Amen. Praise God. Patuloy po natin, praise God, na i-acknowledge sa buhay natin presence. Amen. Ang Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Cristo. The Holy Spirit. Amen. Sa buhay natin. Amen. Na siya po yung nagkumagabay, siya yung nagagay sa atin, siya yung tuturo sa atin, nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Lagi po natin acknowledge, lagi po natin pakinggan. Amen. Ang banal na Spirit ko. Amen. Sa kanyang. Amen. Lagi sama at pangungusap sa atin. Sundin po natin. Amen. Praise God. Ang banal na Spirit. Amen. Praise God. At ito po patuloy sa buhay po natin. Praise God. Amen. Makapabuhay po tayo sa karunungan Diyos para nasa po natin patuloy. Amen. Ang kapayapaan. Amen. Ang buhay at ang kagalang. Praise God na nagmumula sa karunungan. Praise God. Tayo po ay nanalangin. Let's pray. Hallelujah. Father God, maraming pong salamat o Diyos sa gabing ito na kami po ay nakapag-aral, nakapag-unay, Lord God, yung salita. Father God, salamat po o Diyos na tunay nga po sa buhay po namin. Kayo po yung Diyos na pinagmumulan ng karunungan mo. Father, sa buhay po namin, nais po namin na patuloy, Lord God, na makita, O Diyos, yung karunungan nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kami po ay makapabuhay, patuloy, Lord God, ng mabuting pamumuhay na may magpapakumbaba. Na patuloy po kami, Panginoon, na makapabuhay, O Diyos, ng malinis mo na kami po ay makapamuhay ng kapayapaan or maibigin, O Diyos, sa kapayapaan. Father God, tulungan niyo po kami, O Diyos. Father, patuloy, O Diyos, na Lord God, na tulungan niyo po kami na Lord, lagi pong lumapit sa iyo, O Diyos. Lord, na tunay nga po, Lord, lagi kaming umasa sa iyo. Na patuloy namin, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy ang inyo pong mga salita, O Diyos. Ito po'y aming, Lord, prioritize sa buhay po namin. Lord God, na patuloy ang salita mo ay aming pong, Lord, ay bulayin sa buhay po namin, O God. May talim po namin sa puso. Patuloy po, Father God. Hallelujah, na Lord, yung kapayapaan, O Diyos. Lord, ay maranasan po natin. Lord God, na kami maging patuloy na
Lord God, yung puso po namin, O Diyos, ay gawin niyo po, Panginoong puso sa kapayapaan. O Diyos God, marami pong salamat na kayo yung Diyos na pinagmumulan, O God. Lord, ng karunungan, kayo po yung nagbibigay ng desire sa puso. Father, nagbibigay ng Diyos ng kakayanan, O God, sa amin. Father, na patuloy kami makabuhay ng karunungan mo, O Diyos. Lord, na patuloy kami mabuhay ayon sa iyong kapurihan. Lord God, ayon sa iyong kalooban, sa iyong katuwiran, para sa iyong kapurihan. Salamat po, Amang Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Father God, salamat po at lahat po ng kapurihan at ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong sama-samang panalangin. Praise the Lord. So meron pong mga prayer request sa comment section. Ating pong pagsama-samahan. Amen. Sa pananalangin at nataas po sa ating Diyos. Kung wala naman po tayong prayer request sa comment section, tayo po ay manalangin. Praise God. Let us pray po. Praise God. Hallelujah. O dakila namin Diyos Ama, marami pong salamat sa oras na ito na kami po ay nagkakasama-sama sa panalangin. Father, na tinataas po namin sa iyo, nilalapit namin sa iyo, O God. Father, patuloy ang buhay po namin na bawat isa, O Diyos, na namin ngayon sa online. Heavenly Father, we pray. Kayo po, O Diyos, patuloy na magbigay ng karunungan sa bawat isa at kaunawaan. Father God, we pray na tulungan niyo po ang bawat isa. Father, na sa anumang po, Panginoon, mga problema, Lord, anumang po mga pagsubok, O Diyos, na kinakaharap sino man, O God. Father, tulungan niyo po, Diyos. Heavenly Father, salamat na kayo po ang patuloy na bibigay ng karunungan niya, even in the midst of trials, O God. Patuloy po, Panginoon, sa buhay po namin. Ikaw po ay aming papapurihan. Ikaw po ay amin, O Diyos, masunod ang iyong kalooban sa buhay po namin. Na patuloy kami makagawa ng mabuti na may pagpapakaba at patuloy kami, Panginoon, makapamuhay ng may kalinisan, Lord God. At patuloy po kami, Panginoon, hallelujah, Father, daigdigin ang kapayapaan. Father, sa kapila ng mga pagsubok na aming nararanasan. Father, salamat po na ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming tulong, ikaw ang aming pag-asa. O Diyos, salamat, Father, na patuloy, O Diyos, na kayo po mag-sustain sa bawat sa amin. Strengthen us, O God. Strengthen our faith, O God. Bawat isa, O Diyos, nakasama ko po ngayon sa pagpalain niyo po kami, O Diyos. Hallelujah. Father, na sa kabila, Panginoon, ng aming pong nararanasan, Lord God, na alam namin na hindi naman po ito lingid sa inyo. Kayo po yung Diyos lahat ng bagay, yung mga sovereign God, na Lord, anumang mga nararanasan namin, Father, Lord, na tunay nga po, Lord, allow niyo po, Father, but we thank you, O God, na you are our faithful God. Na sabi ko nga po, Panginoon, sa inyo sa pangako, hindi kami iiwan. Kaya, Father, salamat po, Lord God, na patuloy kayo po ang siyang magbibigay, Lord God, ng kalakasan, Lord God, ng karunungan, O Diyos, sa bawat isa. At Lord, salamat po, Panginoon. Father, na naman po, Panginoon Diyos, na pangangailangan, O Diyos, Father, financially, Father God, physically, O God, kayo rin po ang magkaloob sa bawat isa, O Diyos.
Father, sino man po may mga karamdaman, sakit o Diyos, physical, hinihingi rin po namin ang Father, ang kagalingan, pagkalang. Father, we pray and ask, Lord, to reach out your hand, O God, your healing hand, O God, your mighty hands, O God, at Lord, pagkaloob po, anumang, Lord, ang kagalingan sa anumang sakit, karamdaman ng mga nasa online ngayon, physically, O God, sa pangalan ng Panginoon. Father, we thank you, O God, sa pamagitan po ng latay na dinamo ng aming Panginoon Jesucristo, kami po ay nagsigaling. Kaya maraming salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. God, maraming salamat po, O Diyos. Kaya din po, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy, Father God, Lord God, na i-bless mo po, Panginoon, Lord, ang buhay ng bawat isa, O Diyos, financially, O God, kayo po mag-provide, O God, sa mga financial, O God, patuloy, Lord God, salamat po, Lord, sa provision niyo po sa bawat isa, O God. Father God, maraming salamat, O Diyos, Father, at naman po, Panginoon, na desires, O God, ng bawat isa ng mga sa online, nalalaman po, Father God, na tunay nga po, Father, na kayo rin po ang mag-fulfill, Lord God, and desires in the hearts, O God, na anak mo, Diyos, ang kasama, kapatid, Panginoon, Lord, nasa online ngayon, O God. Father, in the name of Jesus, O God, maraming salamat po ay patuloy na magdulot din po, Panginoon, ng kapurihan at kaluwalhatian sa inyo. Sa fulfillment, O God, sa pangkitan ng biyaya, O Diyos, Lord God, yung kaputihan, Lord God, sa manumang mga desires, O Father, sa puso, Panginoon, bawat isa, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. God, maraming salamat, O Diyos, Father, sa buhay po ng aming mga kapatid, tama, Lord, sa online na narito ngayon, O Diyos. Patuloy mo pong pagpalain at ingatan po ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. God, maraming salamat, O Diyos, kayo po sa mga kapatid mo namin, O God, sa iglesia, sa Word of Faith Manila, sa Pedro at So, God. Father, hindi po namin kasama, O God, sa nabigin mo dito sa online, O God. Father, ang pastor, Lord, yung leaders po, Panginoon, sa iglesia, Lord, the workers, members, O God, all our brothers and sisters, O God, sama po namin sa Word of Faith. We ask and pray, O God, that you bless them, strengthen them, O God, Father God, physically, spiritually, Lord, strengthen their faith, O God, patuloy, O God. Father, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po sila bigyan ng karunungan at kaunawaan, Lord God, mula sa malang Espiritu, O Diyos. Lord God, dalangin po namin, patuloy, O Diyos, Lord God, na pagpalain po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father, and Lord God, we pray sino man po rin po mga karamdaman ng sakit, Father, na ang kapatid, Panginoon, we ask, Lord, na rin po ang magkaloob ng kagaling sa kanila, Diyos, at patuloy na kalakasan. Father God, maraming salamat mo, Diyos, at Lord, patuloy mo po na pupulutin, Lord, magkaisahin kami, Panginoon. Lord, na mga kapatid, kasama, Panginoon, mo, Diyos, Lord, sa inyong iglesia, sa Word of Faith Manila, sa Pedro, na Diyos, Lord, na inyong pag-ibig, Lord, ng banal na Espiritu, O God, ng katutuhan ng mga Father God, we pray, Father, as you are one, Father and Lord Jesus, Lord, make us one, O God, Father, by your Spirit, by your love, O God, Father, all for your glory, O God. Maraming po salamat, O Diyos. Hallelujah. Lord God, at dalangin po namin, O Diyos, pagpalain niyo rin po ang bawat membro, O God, ng pamilya, O God, Father, ng bawat mga kapatiran po namin sa Word of Faith. Father, we pray yung mga unsaved loved ones po namin, O God, sila po ay maligtas, Father, sa pagkaalam ng katotohanan at pananampalataya sa Panginoon. Patuloy po kayo na kumilos, Lord God, Father, sa bawat membro ng pamilya o ng mga kapatid po namin sa Word of Faith Manila, San Pedro ng Milos, Lord God, Father, na hindi pa po, Lord, wala pa po pang relationship,
Father, sa iyo as their Father, O God, through faith in our Lord Jesus Christ, Lord, patuloy kayo pumilos sa kanila, O Diyos. Ang gagawin po silang Panginoon ng pananampalataya sa Panginoon. So, Father, let them hear your words, O God. Hallelujah. Let them hear, O God, the gospel, O God. And let them have faith, O God. Hallelujah. In the Lord Jesus Christ, O God. Father God, maraming salamat. Lord God, nadalanin din po namin, O Diyos. Lord, sino man po may mga karamdaman sa membro po ng pamilya ng mga kapatiran, O Diyos, may mga sakit, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Father God, hallelujah. We pray, Father, let your healing, O God, na Lord God, healing power, O God, be upon them, Father God. In the name of Jesus, Lord, sa sino sakit at karamdaman. Lord God, we pray, Father God, patuloy na kayo po ang mag-ingat, O Diyos, sa bawat mga pamilya, O God. Father, na mga kapatiran po namin, O Diyos, sa Word of Faith Manila San Pedro Alamin. Ingatan niyo po ang bawat isang patuloy. Lord God, deliver them, O God. Evil one, O God, deliver them, Father God. Father, from evil men, O God. Lord God, gayon din po, Panginoon, sa masamang pagnanasa, laman. Iligtas, i-deliver mo po kami, Panginoon. We've asked for that being power, O God, of the Holy Spirit, ang patuloy, O Diyos, na kumilos, Panginoon, O God, sa buhay po ng bawat isa. God, maraming pong salamat. Father God, continue, Lord, to bless, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, at ingatan niyo po ang bawat isa, O God. Maraming pong salamat sa buhay ng mga kapatid po namin. Lord God, sa Word of Faith na narito sa Pilipinas, maging sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa. Lord God, si Sister Karen, si Brother Brian, si Brother IJ, si Sister Jonah, at ang mga anak, Panginoon, patuloy na pagpalain at ingatan niyo po sila, O Diyos. Hallelujah. God, maraming pong salamat, Diyos. Ngayon din po, Father God, namin sa inyo. Lord God, Lord, yung mga OFW, so God, mag-isipan, O God, yung mga nakapelo namin, the Word of Faith, Manila, Lord, na nasa mga trabaho po sa Marco, O Lord God, sa inyong tao, Diyos, patuloy mo po silang pagkainatan. Lord God, dalangin po namin, patuloy mo po sila ng kalakasan. Lord, po sila spiritual, Lord, patuloy mo po palakasin, palataya, O Diyos. Lord God, na patuloy sila magtiwala sa iyo, sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Father God, Lord God, continue to bless them, O God. Hallelujah. God, maraming salamat, O Diyos. Ngayon din po, Panginoon, sa kapatid po namin, O Diyos, na nasa Japan, Sister Camille. Lord, bless her, O God. Strengthen her, Lord. Patuloy, O God, spiritually, Lord God, physically. Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, bigyan ng karunungan mo. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa buhay, Panginoon. Father, ng mga kapatiran po namin, O Diyos, sa inyong iglesia, sa Word of Faith, please, O God. Father, yung mga nagtatrabaho, in business, thank you, Lord, to bless them, Lord, sa kanilang trabaho, sa kanilang business. Lord God, hallelujah, na Lord, gawin po nila ito pang heart, O God, for your glory, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. God, we pray, Lord God, continue, Lord, na pagpalain niyo po, Panginoon. Lord, ang inyong pong iglesia, Lord God, sa Word of Faith Ministries. At kayo din po yung bawat mga iglesia, O God, Father, hallelujah, Lord, sa bansa namin, every lugar, sa bawat lugar, sa Panginoon, Lord, ilataas po namin, O Diyos. Lord, yung mga kabahagi sa katawan ng Panginoon Kristo, Lord, yung mga kapatid po namin, Lord, sa iba't ibang mga iglesia, Lord, patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, O Diyos. Lord, na nagmumula sa inyo, O Diyos, ng kaunawaan, Father God, at patuloy na kalakasan, O Diyos, Father, spiritual, kalakasan, physical, Lord, kalakasan, O God, na pananampalataya, O Diyos, sa inyo, sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako. God, maraming salamat, O Diyos. Father, sa lahat po ng mga, Lord God, ang mga iglesia mo, O Diyos, at mga kapatiran namin, Lord, sa
ilan siya bahagi ng katawan ng aming Panginoon so Kristo, Lord, sa bansang ito, Panginoon, sa iba't ibang bansa o sa mundo. God, maraming salamat, Heavenly Father, and we pray, continue, Lord, to bless, Lord, all the Lord missionaries, mga evangelists, yung mga nagtataran, O God, hallelujah, ng inyong pong mga salita online, face-to-face, O God, continue to bless them, paglagubay po sila, Panginoon, sa kanilang gawain. Father, we pray, O God, continue, Lord, to give them boldness, Lord, to speak your words, O God, continue to give them words, O God, speak, O God, Lord, sa katotohanan ng salita, Panginoon. Father God, hallelujah, na patuloy, Panginoon, Lord, na ang mga salita mo, Diyos, Lord, mahasig sa pamamagitan po ng Panginoon. Hallelujah, Father, at dalangin po namin, Lord, ang bawat mga salita na inasip ko, O Diyos, Lord, na tunay nga po, Panginoon, O Diyos, ay huwag manakaw, O God, hallelujah, ng kaaway, O Diyos. Ito ay matanim, Panginoon, sa puso at isipan ng mga tao, Panginoon, Lord, na napapangaralan na akarinig, O Diyos, ng pangangaral ng salita, ng katotohanan ng salita ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, O God. God, marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah, dalangin po namin, Father, hallelujah, na marami po, Panginoon, patuloy, O Diyos. Lord God, hallelujah, na makarinig, O God, ng Ebanghelyo, ng katotohanan ng salita ng Panginoon sa Kristo. Lord God, magkaroon ng pananampalataya at maligtas na pananampalataya sa Panginoon. O God, maraming salamat at tinataas din po namin sa inyo, Ama. Pagpalain niyo po, Lord God, ang aming bansa, O Diyos. Lord, our President, every government leaders, O God, Father, sa aming pong bansa, O Diyos. Gayun din po, Panginoon, hallelujah, mga Prime Ministers, O God. Father, yung mga kings, O God, every nation, O God, sa ibang mga bansa, Panginoon. Hallelujah, Father, every government leaders, we pray and ask, Lord, give them wisdom, God, that comes from God. Father, help them, O God. Sila po ay makapapuno na naayon sa iyong katuwiran, sa iyong, Lord, at sa iyong kanuman. Pagpalain po lahat ng pagbansa. Alam namin that you are the God, also, Lord, who, Lord, na nag-appoint sa kanila pang sa bawat mga bansa, O Diyos, para mamuno at mamahala. Bless them, Lord. Give them wisdom. Help them, O God, Father, na makapabuno, makapamahala po sila, Panginoon. Lord God, Lord God, naayon sa iyong kalooban, sa iyong katuwiran, Lord, ng tama, O hallelujah, O ayon sa iyong salita. God, maraming salamat, O Diyos. Lord God, hallelujah, Lord, pinupuri ka namin, patuloy ka namin, O Diyos, pinapasalamatan, sapagkat ikaw yung Diyos, Father, na patuloy na pumikilos, Lord, sa lahat ng tao. You are our sovereign God. Hallelujah, Father God, na tunay, O Diyos. Hallelujah, you are thou God, our Maker, who made us, O God, and you are our God, hallelujah, Lord of the server, O God, na patuloy na nagsusustain ang buhay po sa bawat sa amin, Diyos. At you are our God, our loving, faithful God, Lord, sa inyong pong mga pangako, at hindi po kayo nagbabago, Diyos. Kaya God, maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah, ang lahat po ng kapurihan at ang kaluwalhatian, Father, ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos at tayo po ngayon dadako po sa ating po pagkakaloob. Praise God. Panalangin po sa pagkakaloob po sa ating Panginoon sa gawain po ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, marami din pong salamat, O Diyos, Father, sa mga nagkakaloob tayo at sa gawain mo, Panginoon, through online giving, O God. Father, we thank you, O God, sa anumang pong nakaloob, sa tithes offering, O God. We pray, Father, continue to bless, pagpalain niyo po yung mga nagkakaloob.
Father, na patuloy, O Diyos, Lord God, na maranasan po nila, Panginoon, yung pag-ibig at kalakan na nagmumula sa iyo kakaluluwa. Father God, salamat, O Diyos, at po, Panginoon, ipagkakaloob na hindi po ay mumula sa iyo, Panginoon. At Lord, anumang po mga kaloob, O Diyos, ito po ay magamit, Panginoon, para sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian. God, maraming pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Lord God, patuloy, O God, ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang po, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. And God, tayo po ay tapo na sa ating benediction. Amen. Sa panalangin po muli sa ating tapos. Amen. Dito po sa ating gawain, yung pag-ipon sa online. Praise God. Maraming salamat sa bawat isa na nakibahagi sa ating gawain sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Praise God. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po, O Diyos. Patuloy, Lord God, pinabalik namin sa inyo ang pasasalamat, ang kapurihan, O Diyos. Father, sa inyo pong biyaya at pagpapala, Lord God, sa amin po, Panginoon, na gawain, O God. Father, sa gabing ito, na kayo po, Panginoon, ay mahatiran namin ng papuri, awit, Panginoon. Father, na inyo pong mga salita, O Diyos, ay amin po, Lord God, papagulayan, papag-aralan, sama-sama, O Diyos, ay sa aming puso, at maipabuhay po, Lord God, sa pamagitan, Diyos, ng kakayanan, Lord God, na patuloy rin po, na kayo rin po ang nagbibigay sa amin. At gayon din po, O Diyos, Lord God, sa amin po mga panalangin, salamat sa pagpapalang biyaya mo po na, Lord God, sa amin po mga idunulog, ipinalangin po sa inyo. Salamat, O God, Father, sa mga tinugon niyo na po mga panalangin sa amin at patuloy na tutugunin niyo po, Lord God, na mga panalangin po namin, O God, Father, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. God, maraming salamat, Father God, hallelujah, sa buhay po ng bawat isa. Lord God, na nakasama ko po kayo sa online. Continue, Lord, bless them and keep them, O God, and let your face shine upon them, O God. Father, at patuloy, O Diyos, Lord, be gracious, Lord, unto them, O God. Father God, at patuloy, O God, ang kapayapaan mo, O Diyos, Lord, kalang maranasan, pag-ingat sa kalabong puso at sa kalabong isipan. Patuloy kayo mag-ari, O Diyos, pag-ibig, Lord, ang pag-alakan, ang katuwiran, Panginoon. Patuloy, O Diyos, salamat, Lord, sa inyong biyaya, Lord, sa inyong tulong, na patuloy kami, Panginoon, makapamuhay ng may karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Para po sa inyong kapurihan at sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, Lord, sa gawain po namin sa gabing ito at patuloy mo pong pagpalain, O Diyos. Lord God, hallelujah. Lord, ang aming pong mga susunod na mga gawain, Lord, sa tuwing araw ng Biyernes, Panginoon, dito rin po, Panginoon, sa online. Hallelujah, Lord. Ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hindi pa po kayo
God, maraming pong salamat, O Diyos. Kayo lamang po ang lahat ng kapurihan, ng kaluwalhatian, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Muli po, maraming salamat. At pagpalain po tayo ng ating Diyos. To God be the glory always.